Kung gusto mong pakasalan kita, kailangan mong tuparin ang 3 kondisyon. Una, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Kailangan kang manatili sa bahay, magluto, at gumawa ng mga gawaing bahay. Pangalawa, kailangan mo kong laging isipin kung ano ang gusto ko. Dapat alam mo. Bagong kilala pa lang tayo. Gusto mo na agad akong gawing katulong? Pangatlo, ikaw ay kailangang makinig sa nanay ko. Ha? Nanay, halika rito. Ay, Linlin, kumusta ang blind date na ito? Dinala mo pa talaga ang nanay mo sa blind date? Oo. Ma, sa tingin mo, ang itsura niya, kumusta? Kung hindi lang ako tinakot ni mama na magpakamatay. Hindi ko talaga papatusin ang ganitong blind date. Itong babaeng to, pangit ang buhok niya. Tsaka hindi ka hanga-hanga ang itsura niya. Parang hindi siya bagay sa iyo. Tama na. Ganito ba kayo makipag-blind date? Bakit ka naman nagagalit ng ganyan? Ikaw ba ang nakikipag-blind date ngayon? O ang nanay mo? Matanda na ang nanay ko, kaya susundin ko na lang siya. Hindi ka naman niya sasaktan. Mainitin ang ulo ng babaeng ito. Siguradong hindi makakapagluwal ng anak na lalaki. Ikaw, wag na huwag mo siyang pakakasalan. Sige ma, Gustong-gusto nyo talagang magkaanak na lalaki. Sa pamilya nyo, may trono ba kayong ipapamana? ikaw, dapat mas maayos ang pakikitungo mo sa nanay ko ha. At saka ikaw, ang papakawalang bakla mo? Habang buhay ka na lang sumunod sa nanay mo. Mamuhay ka na lang ng maayos. Huwag ka nang lumabas para manloko ng mga babae. Hindi karapat dapat ang babaeng yan. Umalis na tayo. Kanya-kanyang bayad tayo ngayon, ha? Huwag mong kalimutang magbayad ng bill, ha? Pinabati ka, host, dahil nagising mo ang Male God Strategy System. Mahilig ka ba sa mga gwapo? Gusto mo bang makuha ang isang matangkad, mayaman at gwapo, at mula noon ay maabot ang tuktok ng buhay? Ako? Hindi ako makapaniwala. Nagising ko talaga ang sistema. Kung mas marami kang masuyo ng mga Male God, mas marami kang matatanggap na gantimpala na pang Diyos. Ngayong pagkakataon, jackpot na ako. Nato ko yung unang SSS level na target. Guminyuan. Ang taong ito ay si Guming Yuan. Wow, ang gwapo niya. Si Guming Yuan yon. Narinig ko na siya raw ang may-ari nitong kafe. Ang target ng iyong misyon. So si Guming Yuan ay lumitaw na. Batang tagapamuno ng grupo ng Angkangu. Antas ng kahirapan. 70 puntos. Ina-activate ang pagkakakilanlan. Walang kapantay na mandirigma. Walang kapantay na mandirigma? Kaya ko bang tulad ni Ipman? Lumaban mag-isa laban sa 10? Tuwing tumaas ng 10% ang progreso, mas tataas ang inyong antas ng pagkagusto sa isa't isa. Kapag natapos ang misyon, makakatanggap ka ng bagong gantimpalang pagkakakilanlan. Ganun pala. Unang misyon, maging kaibigan ni Guming Yuan. Sa tagumpay, makakakuha ng 10% progreso. Kailangan ko talagang mahulog sa akin ang lalaking ito. Siya nga si Guming Yuan. Sino kayo? Bitawan niyo ako. May nagbayad para kitilin ang buhay mo. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Boss Gu, Ay, grabe. Kakadating ko lang. Ganito kaagad kalala. sino ang nag-utos sa inyo? Magbabayad ako ng 10 beses na mas malaki. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa'yo, Guming Yuan? Walang sinasanto. Isang salita lang. Kayang pabagsakin ng kahit anong pamilya sa lungsod Jiang sa loob ng isang gabi. Huwag mo siyang pansinin.
Pag natapos natin tong racket na to, yayaman tayo. Sandali. Hindi pa nga ako nakasakay. Ang lakas ng babaeng to. Halika rito. Lapitan mo ako. Papatayin ka namin. Sa antas kong walang kapantay na mandirigma. Medyo malupit, ha? Ang galing, ang galing. Jeffay ang pangalan ko. Tayo na kaya? Ibig kong sabihin, magkaibigan lang. Ako si Guming Yuan ng grupo ng Angkan Gu. Bilang ganti, ano man ang gusto mo, may bibigay ko. So kahit ano pwede kong hilingin? Pwede bang 80 milyong piso? Jeffay, huwag magpadala sa pera at lumihis sa misyon. Kapag nawuko na ang nakababatang pinuno ng Angkan Gu. Kung magkano man ang gusto ko, hindi ba't napakadali nun? Uy. Napag-isipan mo na ba? Gusto kong maging personal mong bodyguard. Personal na bodyguard. Personal na bodyguard. Hindi ko kailangan yan. Yung mga hold-upper na yon, hindi basta-basta titigil. Kung ako ang maging bodyguard mo, mapoprotektahan kita. Hindi kailangan. Magkano ang singil mo? Isiscan ko na lang ang bayad sa'yo. Talagang SSS level na target ka, ha? Hindi ka talaga basta-basta? Boss Gu? Boss Gu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat kay Miss Ge sa pagliligtas sa akin. Assistant Lee, i-add mo siya. Ang labo mo talaga. Ako ng gandang-gandang babae na magbo-bodyguard sa kanya, ayaw pa niya. Sana mabangga ka ng kotse paglabas mo, bulag ka. Boss Gu, Ay, grabe. Grabe, parang pinagpala yata ang bibig ko. Dalian nyo. Ngayon din kailangan nating dukutin siya. Bitawan niyo si Guming Yuan. Akin siya. Iniligtas mo na naman ako. Maganda rin pala ang babaeng to. Ming Yuan, huwag kang mamatay. Kailangan pa kitang mas mapaibig para matapos ko ang misyon. Wala naman kaming kahit anong relasyon. Bakit siya ganun kaalaga sa akin? Ikaw pa. Gusto mo pa rin maging bodyguard ko? Ayos. Pumapayag ako. Kung gusto mong maging bodyguard ko, kailangan nating magtakda ng 3 patakaran. Punonggo, masasabi bang magkaibigan na tayo ngayon? Pwede na siguro. Binabati ka, host. Dahil naging kaibigan mo si Ming Yuan, umabot na sa 10% ang progreso ng pagpapaibig. Na-activate ang bagong identidad bilang Tianmen Shenyi. Tianmen Shenyi? Ibig sabihin kaya ako nang gamutin ang kahit anong sakit mula ngayon. Para na rin akong buhay na huwatuo. Una, kailangan mong panatilihin ang distansya sa akin. Pangalawa, Jeffay, nakikinig ka ba talaga sa sinasabi ko? Ang bagal mo mag-react? Paano mo pa ako poprotektahan? Magiging maingat ako. Punonggo. Bagong misyon inilunsad. Paabutin si Ming Yuan ako sang yamakap. Kapag natapos, dagdagan ng 10% ang progreso. Kusang yakap? Paano ko naman tumatatapos? Sandali. Titingnan ko muna kung may naglagay ng lason.
Masarap ang lasa. Pwede nang kainin. Sandali, Pununggu. Hayaan mo akong tikman muna. Uhaw na uhaw ka ba? Bagong-bago to. Mukhang kaninang umaga lang dumating. Hindi ako pwedeng magalit. Hanggat hindi ko pa natatagpuan ang utak sa likod ng kidnapping. Kailangan ko pa ang proteksyon niya. Ming Yuan, nabalitaan kong na-encounter mo raw ang mga kidnapper ngayon. Bakit kayo na parito? Pagkarinig pa lang namin ng balita, dali-dali kaming pumunta para makita ka. Si Pununggu ay nag-aalmusal. Bawal lumapit ang mga walang kinalaman. Sino ka ba? Ako ang... Siya ang aking bodyguard. Ay, Ming Yuan. Nagkuha ka pa ng babaeng bodyguard? Ang itsura niya ay medyo maganda pa nga. Kung tititig ka na naman sa akin, baka tanggalin ko ang mga mata mo. Ming Yuan, itong bodyguard mo ha, ay may talento. Kuya, may gusto sana akong itanong sa'yo. Pamilya ka pala ni Guming Yuan? Nagkamali ba ako ng sinabi kanina? Narinig ko na ang utak sa pag-atake sa akin ngayon. Ikaw daw ang nagpadala? Sinong may sabi niyan? Ibig bang sabihin ang pagdukot kahapon ay laban ng pampamilya? Ming Yuan, ha? Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Kung para lang naman sa mana ni Lolo, hindi na kailangang umabot pa rito. Akala ko pa naman kapatid kita. Gu Ming Yuan, hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Kapag nahanap ko ang tunay na utak, papatikim ko sa kanya ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Magkakapamilya kayo? Huwag niyong sirain ang samahan. Umupo muna kayo at mag-almusal. Aray, hon. Ang kamay ko, parang walang pakiramdam. Honey, ang kamay mo? Parang na-dislocate. Ayos lang yan. Ako na ang magbabalik sa buto mo. Ayos ka lang ba? Ay, parang baligtad ang pagkakabit. Sigurado ka bang marunong ka? Relax. Isang ayos pa at okay na. Ang kamay niya, naibalik ko na sa lugar. Parang talagang ayos na. Tumaas ang goodwill ni Guming Yuan sa'yo. Umunlad ang progress sa 15%. Si Presidente Gu ngumiti sa isang babae. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa yun nakita. Itong babae, may dating. Kaya ba? Si Guming Yuan ay nagkagusto na sa akin? Ayos ka ha, Guming Yuan? Nakuha mo pang maghanap ng ganitong babae para kalabanin ako. Gabi na. Umakyat na tayo at tingnan si Lolo. Sige. Lolo, 3 taon ka ng komatos. Hanggat imported na gamot lang ang bumubuhay kay ama, hindi rin ito solusyon. Hayaan mo na lang siyang maagang mamatay ng kusa. Ganun ka ba kadesperado sa mana? Guming Yuan, anong klaseng ugali yan? Mabuti rin naman ang intensyon ng kuya mo. Ayaw lang niyang maghirap si ama na parang halaman. Ibig sabihin ba, wala nang makapagliligtas kay Lolo? Kaya ko siyang iligtas. Anong sabi mo? Guming Yuan, kaya kong pagalingin ng lolo mo. Ikaw lang? Oo. Ming Yuan, itong maganda mong bodyguard, talagang marunong manggulo. Oo nga. Mga sikat na doktor sa loob at labas ng bansa ay hindi na pagaling si Lolo ko. Maliban na lang kung mahanap namin ang maalamat na Tianmen Shenyi. Ako mismo si Tianmen Shenyi. Anong sabi mo? Bagong pagkakakilanlan na activate Tianmen Shenyi. Tianmen Shenyi. Ibig sabihin, mula ngayon ay kaya ko nang gamutin ang kahit anong sakit. Ako ba ang modernong Huatuo? Walang tao sa mundong ito na hindi ko kayang pagalingin. Hindi mo man lang alam kung anong sakit meron ng lolo ko? Sinasabi mo na kaya mo siyang pagalingin? Basta may natitira pang hininga ang tao, kaya ko siyang pagalingin. Kahit huminto na ang paghinga pero hindi pa tuluyang patay. May ilang porsyentong kasiguruhan pa rin ako. Isa ka bang himalang manggagamot? Sa tingin ko, ang alam mo lang ay barumbaduhing baliin ang buto ng iba. Young Master Gu, sa mga nakaraang gabi, hindi ka ba makatulog at panay ang bangungot? Matindi na rin ba ang pag-ugong ng tainga at paglalagas ng buhok? Paanong nalaman mo yan? Dahil mahina ang bato mo. Hindi lang yan, yung tipong halos ubos na ang lakas ng pinakapunong bato mo. Tigilan mo ang pagkukuwento ng kung ano-ano. Hindi kaya. Marunong talaga siyang manggamot? Kay Faye,
May ilang bagay na hindi pwedeng gawing biro. Seryoso ako. Ang sakit ni matandang pinuno ng pamilyang Gu. Nakikita ko agad ng malinaw. Kung ganon, sabihin mo, ano ba ang sanhi ng sakit ni Lolo? Maputla ang mukha. Hinaing na parang hinipa ng malamig na hangin. Mukhang malala na ang lason sa kanyang katawan. Nalason? Itong matandang ito. Ang sakit ni matandang pinuno ng pamilyang Gu. Kaya kong pagalingin. Gay Fei, kung napapagaling mo ang lolo ko, anumang kondisyon ang hilingin mo. Pero kung lakasan mo ang loob na lokohin ako, malaking gulo ang aabutin mo. Umatras ka na. Guming Yuan, sigurado ka bang ilalagay mo sa alanganin ang buhay ng matanda? Kalma ka lang. Hindi mahirap iligtas siya. Isang turok lang ang kailangan. Sa isang karayom, yayanig ang mundo at ililigtas mula sa kamatayan. Madali lang iligtas siya. Isang tusok lang ng karayom, ayos na. Anong balak niyang gawin kay Lolo? Yung matinding lason ang nagpasikip sa daloy ng dugo. Ang tanging paraan ay buksan ng bara. Anong ginagawa mo? Siyempre, nagliligtas ako ng tao. Ganito ba ang paraan mo ng pagliligtas? Guming Yuan, bakit hindi mo pa siya pigilan agad? Mahina na ang tibok ng puso ng matandang pinuno ng pamilyang Gu. Kailangan lang ngayon ng 1 minuto at magigising na siya. Lolo? Jeffrey, ano bang nangyayari? Ming Yuan, ang buhay ni Lolo malapit nang mapahamak dahil sa tao mo. Tama. Paano mo hinayaang isang tagalabas ang magligtas kay matanda? Dali, tawagin Bilis. agad ang doktor. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi ganong kadaling mamatay ang tao. Jeffrey, naglalakas loob ka talagang isugal ang buhay ng lolo ko. Sobrang pinagsisihan kong pinapasok kita sa pamilyang Gu. Babala. Bumaba ang progreso ng pagpapalapit kay Guming Yuan. Hindi naman Ang hirap kong pinaghirapang punto sa strategy, nawala lahat. Isa lang siyang huwad na manloloko. Bakit hindi pa kayo tumawag agad ng pulis? Ako na ang magtatanggal ng karayom. Huwag mong bunutin ang karayom. Guming Yuan, gusto mo pa bang mailigtas ang lolo mo o hindi? Ming Yuan, bunutin mo na agad ang pilak na karayom. Pununggu, dumating na ang doktor. Dr. Lin, bilisan mo. Iligtas mo ang lolo ko. Sobrang kalokohan ito. Sino ang nagkarayom sa matandang Ginoo? Doktor, ang lolo ko. Bumagsak na ng husto ang lakas at dugo ni matandang pinuno ng pamilyang Gu. Ang tusok na iyan ay halos katumbas ng pagpatay sa kaniya. Anong sabi mo? Lolo, kasalanan ko ang lahat. Kung naging mahinahon ka lang kanina, hindi sana napunta rito si Lolo. Talagang mabigat ang kapalaran ng matanda. Dr. Lin, pakiusap, iligtas mo ulit ang lolo ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sandali. Binabalaan ko kayo? Kapag binunot ninyo ang karayom na ito, mamamatay si matandang pinuno ng pamilyang Gu. Malapit ka nang mamatay. Pero nagsasalita ka pa rin ng puro kalokohan. Ming Yuan? At hindi ako nagbibiro. Hindi na kita pababayaan pang magwala. Ay, Lolo? wala na ang pulso. Ang patay ay hindi na muling nabubuhay. Punong Gu, pakisubukang tanggapin ang inyong pagdadalamhati. Binunot ninyo ang karayom na nagpapatuloy ng kanyang buhay. Nabara ang mga ugat? Paano siya mabubuhay? Gefei, ang kapal pa rin ang mukha mong magyabang. Makinig ka sa akin. Kaya ko pa siyang iligtas. Lahat kayo umurong? Talagang hanga ako sa'yo. Pinatay mo na ang lolo. Gusto mo pa siyang pahirapan. Gefei, hindi pa rin nagising ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Magigising si matandang pinuno ng pamilyang Gu makalipas ang 10 segundo. Nalinisan ko na ang lason sa katawan ni matandang pinuno ng pamilyang Gu at naprotektahan ko ang tibok ng puso niya. Sa loob lang ng 10 segundo, magigising na siya. Sige, maghihintay pa ako ng 10 segundo. Hindi naman niya talaga kayang buhayin ng patay, di ba? Imposible. Ang laso na inilagay namin, walang sino man sa buong mundo ang makakalunas. 3, 2, 1. Ay, Punong Gu, pakikiramay po. Hindi dapat ganito Sa totoo lang, dapat nagising na siya sa oras na to. Nagagawa mo pang magsabi ng ganyang kasinungalingan. Walang pintig ng pulso, paanong magigising siya? Hehe. Ngayon siguradong may mamamatay na talaga. Basta mamatay si Gu Jianghe, ang lahat ng mana ng pamilya
ay mapupunta na sa akin. Dali ninyo ang babaeng ito palayo sa akin. Malaking problema ito, host. Bumaba na sa minus 50% ang progreso ng iyong strategy. Hindi naman ano? Pwede pa palang maging negatibo ang goodwill? Punong Gu, kailangan lang ng konting oras bago magising si matandang pinuno ng pamilyang Gu. Tama na. Hindi ko talaga dapat naniwala sa'yo. Ay naku, Ay, grabe naman, matandang ama. Bakit ka biglang umalis? matandang ama. Paano na ang pamilya nang wala ka? Ay, May multo. Nagising siya ulit. Ang sarap ng pakiramdam. Lolo, gising ka na. Ang sarap ng pakiramdam ko. Ito'y tunay na himalaan ng medisina. uy, nabuhay ulit si matanda. Hindi ba't imposible yan? Mahal. Baka huling alab na lang ito bago siya tuluyang mawala. Dr. Lin, tingnan niyo siya. Matatag ang pulso at tibok ng puso ni nakatatandang Ginoong Ku. Baka masyado kong hininaan ng gamot. Talagang napagaling ng babaeng bodyguard si Lolo? Ang galing. Lolo, si Binibining Gay ang nagligtas sa iyo. Iha, ano ang pangalan mo? Ako si Gefei. Ayos. Maraming salamat, Binibiningge, sa pagliligtas sa akin. Balang araw, susuklian ko ng malaki ang kabutihang ito. Bibigyan kita ng maayos na gantimpala. Ginawa ko lang ito alang-alang kay Ming Yuan. Kaya ako kumilos. Nauunawaan ko. Ming Yuan, ang utang na loob natin kay Binibiningge. Ikaw na ang bahala sa pagtanaw. Jifei, kanina, ako'y nakapanghimasok. Pinabati kita, tagagamit. Tumaas ang paghanga ni Guming Yuan sa'yo. Umabot na sa 20% ang progreso ng estratehiya. Kanina ay nasa negatibo pa. Pero bigla itong tumaas ng ganito kalaki. Walang anuman, tungkulin ko lang ito. Ming Yuan, maganda pala ang mata mo sa pagpili. Nakakita ka kay Binibining Je na isang napakahusay na nobya. Ako, Lolo, nagkakamali ka. Kung aapihin ka niya, sabihin mo lang kay Lolo. Si Lolo ang bahala sa'yo. Lolo, masaya na ako kung hindi naman niya ako inaapi. Sandali. Girlfriend mo siya? Bakit hindi ko alam? kuya, karaniwan mo namang hindi pinapansin si Ming Yuan. Paano ka naman makakaalam? Ikaw. Lolo, wala kang dapat paniwalaan sa kahit anong sinasabi ng babaeng to. Oo nga. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Babae lang siyang bodyguard ni Ming Yuan. Ming Yuan, totoo ang sinasabi ng kuya mo. Kakagaling lang ng matandang pinuno ng pamilyang Gu. Hindi siya dapat masyadong ma-stress. Aminado akong sinabi kong kami ni Guming Yuan para lang mapakalma siya. Guming Yuan, pwede ba kayong huwag magsabuatan ng babaeng to para lokohin si Lolo? Lolo, Gefei, siya nga ang girlfriend ko. Pinabati kita, host. Kusang yumakap si Guming Yuan. Umabot na sa 30% ang progreso ng misyon. Ayos na ayos. Inilalabas ang bagong misyon. Kumpletuhin ang isang perpektong date kasama si Guming Yuan, tataas ng 10% ang progreso ng misyon. Patay, paano naman magja-date sa akin si Guming Yuan? Kagagaling lang ni Lolo. Kaya makisama ka naman. Hahaha, Ming Yuan. Hahaha. Apo ko, sa wakas na tauhan ka. Palagi kong inaalala ang magiging kabiyak mo. Hindi ko akalaing. Matagal na palang may magandang dalaga sa tabi mo. Fei, dahil parte ka na ng pamilyang Go. Ito ang ibinibigay sa iyo ng lola ni Ming Yuan. Kunin mo. Ito, Ang pamana ng pamilyang Gu. Sira na ang utak ng matanda. Ibinigay pa sa kanya ang heirloom. masyadong mahal ito. Hindi ko matatanggap. Iyan ay bigay sa'yo ni Lolo. Tanggapin mo na. Salamat, Lolo. Lolo, ako rin naman ay manugang ng pamilyang Gu. Bakit wala ako? Niligtas ni Fei ang buhay ko. Ikaw ba? Nailigtas mo? Ako.
Mingyuan, nagpaplano na ba kayo magkaanak? Lolo, ako at si Gefei, kami... Ano? Niloloko niyo ba ako? Haha, tingnan natin kung paano kayo didisiplina ni Lolo. Lolo, hindi pa kami kasal. Medyo maaga pa para mag-anak. Ganito na lang, bukas, kumuha kayo ng marriage license. At sa makalawa, ikasal kayo. Simple lang ang gusto ko. Gusto ko lang, magkaapo sa tuhod. Lolo, ang kasal ay mahalagang desisyon sa buhay. Bibigyan ko kayo ng 1 taon. Pagkalipas ng 1 taon, gusto ko nang makita ang bata. Lolo, gising ka na rin sa wakas. Naku, sobra kitang inalala. Huwag kang magmukhang naglalamay tiyan. Buhay pa ako. Di naman totoo iyan. Nang walang malay ka, kami ang nag-alaga sa'yo ng todo. Gutom na ako. 3 taon akong nakahiga. Kailangan ng matanda ng masarap na pagkain para makabawi. Fei, samahan mo si Lolo sa isang bonggang kainan. Aalalayan ko kayo. Buti na lang at iniligtas ni Gefei si Lolo. Paano ko ba siya mapasasalamatan? Lintek, Itong si Gefei. Ano bang gamot ang pinainom niya sa matanda? Na pati ang heirloom, ibinigay sa kanya. oh. Noong nakaraan, nang makidnap si Gu Mingyuan, parang siya rin ang sumaklolo, di ba? Han? Anong gagawin natin? Ano man ang mangyari, kailangan nating alisin siya sa lalong madaling panahon. Ang sarap. Fei, kailangan mong magpalakas pa. Hinihintay ko pang buhatin ang aking apo sa tuhod. Puro lalaki na ang pamilyang Gu. Kulang na lang ay isang munting prinsesa. Mahal, kailan ka libre? Tigilan mo na ang pagkain. Ha? Saan tayo pupunta? Magandang araw, Pununggu. Dalhin ninyo ang mga bagong koleksyon sa VIP room. Opo. Ito. Maliban sa 2 ito, kunin ko lahat ng iba. Subukan mo ang mga iyan. Opo. Hindi ko inakala na ang katawan niya ay ganito kaganda. Ibalot mo. Opo. Karaniwan lang. Pero mukha naman siyang cute habang suot yun. Palitan mo. Wow, ang ganda mo, Binibining J. Ang bestidang to parang para talaga sa kanya ipinanganak. Pangit ba? Ibalot mo. Opo. Binabati kita, host. Tumaas ang pagkagusto ni Gu Mingyuan sa'yo. Umabot na sa 35% ang progreso ng misyon. Ikaw. Ang ganda mo. Ha? Dalhin ang lahat ng mga bestidang to at ang mga alahas at ihatid lahat sa pamilyang Gu. Opo, Pununggu. Sa labas mukha kang masungit. Pero sa totoo lang, medyo pino ka rin pala. Talaga naman. Lahat talaga ng lalaki, utak nila'y nasa ibaba lang. Ano pang hinihintay mo? Halika, kumain tayo ng bonggang hapunan. Sige. Ay, grabe. Ngayon ko lang nakita si Pununggu na may kasamang babae. Parang himala na to kay Pununggu, ano? Pununggu, ito ba ang sinasabi ninyong malaking kainan? Parang wala namang kwenta. Ni isang tao walang makita. Angal. Dahil pinareserba ko ang buong lugar para sa'yo. Mahal na nga, hindi pa masarap. Presidente ka pa naman ng Gu Group pero ganito kababa ang panlasa mo. Habang kumakain ka, ba't ang dami mong reklamo?
Guming Yuan, tara na. Ako ang bahala, dadalhin kita sa masarap na kainan. Para sa totoong malaking handa. Gefei, ito ba ang tinatawag mong malaking handa? Gefei, yan ba ang sinasabi mong malaking handa? Tinanggihan ko pa ang hapunan na inihahanda ng isang Michelin chef. Para lang dalhin mo ako sa ganito kadumi at kagulong lugar para kumain? Gefei, ang galing mo talaga ha? Pununggo, hindi mo pwedeng husgahan ang pagkain sa itsura lang. Tara. Mahigit 20 taon na akong kumakain dito. Siguradong masarap at tunay na espesyal. Miss, ang galing talaga ng panlasa mo. Sa totoo lang, 10 taon pa lang ako nagtitinda. Baka nagkamali lang ako ng bilang. Boss, tulad ng dati. Sige, Kung hindi masarap, Gefei, lagot ka. Nakitaan na bumaba ang mood ni Guming Yuan. May panganib na bumaba ang kanyang pabor sa iyo. Masarap ba o hindi? Kailangan mong tikman para malaman. Sige. Eto. Pakitikim po kung pasok sa panlasa ninyo. Boss, dapat todo galing kayo ngayon, ha? Itong lasa. Ang sarap, grabe. Masarap, di ba? Hindi ko akalaing itong tila karaniwang karinderya sa tabi ng kalsada. Kayang maghain ng nakakagulat na pagkain. Talagang ang tunay na likas ng tao ay talagang ang sarap. Bumuti na ang mood ni Guming Yuan. Wala na ang panganib. Punonggo, baka ang lolo mo ay pinatay ng isang matandang lason na walang kulay at walang lasa. Anong sabi mo? Hindi karaniwan ang lasong ito. Ayon sa pagkakaalam ko, ito ay isang lihim na gamot na tanging linya ng pamilyang murong lang ang may alam. Kayang magkubli sa dugo at pumatay ng hindi namamalayan. Ibig mong sabihin, May tiyak na taksil sa tabi ni lolo. Murong? Ang pamilya ng hipag ko ay apelidong Murong. Kahit ang isang tigre, hindi niya nilalapa ang sarili niyang anak. Si kuya pa mismo ang naglagay ng lason kay lolo. Ayos ka lang ba? Busog na ako, uuwi muna ako. Nakompleto mo ang isang date kay Guming Yuan. Umabot sa 45% ang progreso ng pagkuha ng kanyang loob. Nakatanggap ka ng random na gantimpala na 100,000 piso. Ay, Punonggo. Ang weird. Nasaan na ang tuwalya ko? Yung batang si Feifei, sabik na hanapin ka. Lolo, buksan mo ang pinto, Lolo. Lolo, bakit mo nilak ang pinto? Siyempre, naghihintay lang akong mabuhat ang apo sa tuhod ko. Lolo? Kwarto ni Guming Yuan. Ay, ang linis pala. Hinaan mo ang boses mo, hinaan mo. Guming Yuan, ang bastos mo. Gefei, dahan-dahan. Papaligayahin kita. Pununggo. Gugugu Pangulo. Kaya pala marumi ang lahat sa paningin ko. Dahil marumi pala ang puso ko. Pununggo, handa na ang conference room. Darating ang katuwang pagdating ng 10:00. Napakahalaga ng pulong na ito. Huwag hayaang magkaroon ng kahit anong aberya. Opo, may proteksyon kayo ni Binibiningge. Sino pa ba ang makakapanakit sa inyo? May gana ka pang tumawa? Pagdating natin sa conference room mamaya, paano ako haharap sa kanila? Binibiningge, ang summit ng katuwang na ito ay nakasalalay sa performance ng buong taon ng kumpanya. Natukoy ang biglang pagbagsak ng mood ni Guming Yuan.
Pakiusap sa host. Agad na kumilos. Pununggo, kainin mo ito. Anong gamot ang pinapainom mo sa akin? Ito ang bagong inihandang pellet ko. Pag ininom mo, maglilinis ito ng namuong dugo. Kung bago ang meeting hindi pa ito maresolba, ikaw ang aayusin ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Pununggo, na-aksidente si Inhinyerong Chen sa daan. Nawala rin ang plano ng produkto. Nalaman naming ang nakakatandang batang Ginoo ang nag-utos sa mga tao para manggulo. Ano? Pununggo, hindi pa rin dumarating ang tao mo. Kaya huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Pangulong Lin, sandali lang. Huwag ka munang magmadaling umalis, Pangulong Lin. Huwag mo nang pansinin, Pangulong Lin. Medyo padalos-dalos kumilos ang kapatid ko. Pero huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang kabuuang sitwasyon ng Grupo Gu. Ayos. Ikaw ang pinakamatandang apo ni Gu Jianghe. Talagang matipuno at kaaya-aya. Kuda Shan, para maagaw ang kapangyarihan. Talagang wala kang pinipiling paraan. Ikinagagalak kitang makilala. Pasensya na sa abala, nagdala ako ng pinakabagong plano ng produkto. Anong ginagawa mo rito? Guming Yuan, ako ang pangunahing tagapagmana ng grupo. Pangulong Lin, ito ang pinakabagong produkto ng aming kumpanya, ang Beauty Skin Cream. Pununggo, paano napunta sa kanya ang Beauty Skin Cream? Ang produktong ito ay nakatutok sa high-end na merkado laban sa pagtanda at napakahusay magpawala ng mga pinong linya. Maganda ang mga sangkap. Diretsuhin na natin. Magkano ang presyo mo? 2,400,000,000 piso. Medyo sobra ka yata sa hingi. Hindi ba 600 at 40 milyong piso ang napag-usapan natin dati? Alarma! Natukoy na mabilis na tumataas ang antas ng galit ni Guming Yuan. Ha? Kung sumama ang mood niya, hindi ba maaapektuhan ang progreso ng plano? Itong bagay na to, naglalakas loob kang singilin ng 2,400,000,000 piso? Ikaw na naman. Pangulong Lin, sa ngayon wala pa kaming angkop na produktong maibibigay sa inyo. Mas mabuti pang bumalik muna kayo. Sandali. Ano sa palagay ninyo rito? Ito ay... Boss Lin, may kakayahan ng beauty pill na magpabata at magpanatili ng ganda. Dapat para sa sarili ko lang to, pero para umusad ang plano, todo na si ate. Puling. Tamang dami. Mga talulot ng Jade Lotus. Pulbos ng perlas. Ilagay mo sa loob. Kapag natapos ko ng lutuin ang beauty pill, magiging ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Guming Yuan, tingnan natin kung makakatakas ka pa sa palad ni ate. Ji-Fei, pakakasalan mo ba ako? Paanong nagkaroon ako ng ganyang nakakatakot na guni-guni noon? Boss Lin, pwede po kayong sumubok ng isa muna at tingnan ang resulta bago magpasya. Sige. Fei, hindi ba para tanggalin ang pasa ang beauty pill na to? Hintayin mo lang at makikita mo. Paano naman naging posible yan? Paano naman posible to? Ha? Hindi ba maganda ang epekto? Presidente Lin, ang ganda niyo ngayon. Di ko inakala na ang basta-basta ko lang tinimplang pampaganda na pildoras. Ganito ka-epektibo. Ako ba talaga to? Ay nako, ang laki ng ibinata ko. Parang nakakita ng multo. Hindi talaga ito siyentipiko. Pinibiningge, ang pildoras mong pampaganda, sobrang ikinatuwa ko. Ano bang pildoras na himala ito? Hindi naman komplikado. Puro halamang Chino lang ang sangkap ng pampaganda na yan. Mababa lang ang gastos. Huwag kayong mag-alala. Ang karunungan ng ating mga ninuno, garantisadong ligtas at epektibo. Ayos. Talagang mas maaasahan ang tradisyonal na Chino na medisina. Nagpapanggap lang. Pununggo,
May ganito kayong kamagikong pildoras pampaganda. Bakit pa kayo gumagawa ng mga cream na pampaganda ng balat? Na mahal pa, di naman ganun ka-epektibo. Kung inilabas nyo agad, di sana mas maganda? Sobra naman kayo. Pwede ko bang malaman ang presyo? Siguro mahal ito ng husto. Presidente Lin, huwag kayong mag-alala. Hindi kami kasing tatangan ng iba. Anong sabi mo? Ganito na lang. Ang presyo ng unang batch, 800 milyong piso. Kung ayos sa inyo, pirmahan na agad natin ang kontrata. Walang problema. Siya na naman ang gumagawa ng gulo. Ang babaeng yan na naman. Palagi niyang sinisira ang mga plano ko. Panahon nang paalisin ko siya ng mas maaga. Jifei, salamat at tinulungan mo akong makaalis sa alanganin. Binabati kita, host. Tumaas ang goodwill ni Guming Yuan. Umabot na sa 50% ang progreso ng strategy. Ano yon? Ibinigay ko na nga ang beauty pill ko. Pero 5% lang ang nadagdag sa progreso? System, nagkamali ka ba? Inilabas ang bagong misyon, makipaghalikan kay Guming Yuan. Tagumpay ang misyon. Nadagdagan ng 10% ang progreso. Halikan? Hindi madaling misyon to. Anong problema? Hindi ka ba masaya? Wala naman. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin. Maaari kong tuparin kahit alin sa mga kondisyon mo. Totoo? Pwede mo ba akong halikan ng minsan? Pwede ka bang kumilos ng normal? Ano ba talaga ang nasa utak niya? Alam ko na hindi pwede. Bilang kabayaran, maaari kitang bigyan ng sweldo na 8 milyong piso. Taos-puso kitang inaanyayahang sumali sa grupo ng Angkangu. Bukod pa riyan, isang eksklusibong laboratorio, mga resource at talento. Walang magiging problema. Pumasok sa account ang 8 milyong piso. 1, 10, 100, 1,000. Pununggo, lahat ay mapag-uusapan. Lumabas na ang unang batch ng feedback ng mga gumagamit sa beauty pill. Maganda ba ang epekto? Napakaganda. Tinatayang aabot sa 80 bilyong piso ang kita ng merkado. 80 bilyong piso? Kung magpapatuloy ito, hindi ba yaman na ako? Jeffrey, salamat sa iyo. Ang gwapo niya. Dapat ko ba siyang halikan ngayon? Bahala na. Sige, sige. Go. Punong go. Magpahinga ka ng maaga. Ikaw rin. Pinabati ang host at Guming Yuan, umabot na sa 60% ang progreso ng kanilang Kisses strategy at na-activate ang bagong kakayahang paningin sa loob. Ano ang paningin sa loob? Ang lakas naman ng kakayahang ito. Ba't di na kayo nagkikiss? Tuloy lang. Mukhang kailangan pang kumilos si matandang ako. Nakakandado na naman ang pinto. Hey, huwag ka munang umalis. Hindi ko pa nga nakikita. Lolo, ikaw ba yan? Yung lolo mo nasa labas ng pinto. Oo, ako nga. So ano ngayon? Magkasintahan naman kayo. Dapat magkasama kayo sa isang kama. Lolo, buksan mo ang pinto. Yung si Mang Lee sa kabila, may 2 na nga siyang apo. Magpursige naman kayo. Para makarga ko rin agad ang apo sa tuhod ko.
Ngayong gabi ako ang magbabantay sa pintuan para walang tsansang makalabas si Feifei. Ang galing mo, Jeffrey. Talagang may paraan pa rin si Feifei. Mas matindi pa ang ingay na to kaysa noong kabataan ko. Sige. Jeffrey, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pununggo, masakit ba rito? Ibig sabihin nito, hindi gaanong maayos ang paggana ng mga bato ninyo. Kailan ko ba sinabing masakit? Parang hindi ka pa kumain, lakasan mo pa. Sige po. Aray. Ha 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 ha. Buti pa ang mga bata. Ha ha. Bangon na. Magandang umaga, Lolo. Magandang umaga, Lolo. Nagpuyat kayo, ano? Ayos yang pagpupuyat. Kung tuloy-tuloy to, malapit ko nang buhatin ang apo sa tuhod ko. May subasta tayo ngayong gabi. Jeffrey, sasama ka sa akin. Opo, Pununggo. Sino ba yung babaeng yon? Nakakaingit naman. Hindi ko akalaing napaangat talaga siya. Si Pununggo, matagal nang hindi lumalapit sa mga babae. Tama. Talagang may pakulo siya. Bilisan, umalis na tayo. Jeffrey, ano na namang kalokohan yan? Napagbibintangan lang ako, Pununggo. Hindi ba magkasama tayo buong gabi kagabi? Magkasama sila buong gabi. Mukhang si Pununggo at si Binibining Ge. Ang litrato namin ni Jeffrey. Paano napunta rito yan? Ano ba to? Lee? Pununggo, ito po ang litrato ninyong dalawa ni Binibini. Akala mo ba hindi ko yan nakikita? Si matandang amo po ang nag-ayos niyan. Bibigay ako sa iyo ng isang gawain. Itong litrato, kailangang kumalat sa buong kumpanya bukas. Kapag hindi mo nagawa, maghanda ka ng mag-empake at umalis. Ni ang mga tauhan ni Pununggo wala ring magawa. Bibigyan kita ng 5 minuto. Alisin mo lahat ng litrato. Opo. Galit na si Guming Yuan. Ang progreso ng plano kong pinaghirapan. Mukhang mawawala na naman. Asistente. Pununggo, maawa po kayo. Hindi ko pa nagagawa. Ikaw na ang bahala sa iba. Ako na ang bahala rito. Opo. Ayos din pala ang kuha ni Lolo. Pero, bakit hindi ko tinanggihan ang halik niya kagabi? Pununggo. Magsalita ka. Hindi ko alam na nagkuha ng litrato ang lolo mo. Ikaw ay bodyguard ko lang. Simula ngayon, alalahanin mong manatiling malayo sa akin. Opo. Hindi na maaga. Maghanda na tayong pumunta sa subastahan. Pununggo, ang larawan. Gusto niyo ba na itapon ko na iyon para sa inyo? Ipapagawa ko na lang sa iba. Sa subastang ito ay espesyal naming inimbita ang kilalang maestro para magsagawa ng aktual na pagpapatunay. Mga kolektor, ihanda na ang pagpapatok ng martilyo. Mga kolektor, pakitingnan ang unang obra. Putol buntot na gintong dragon. Para sa kopya, pakibigay ang tawad. Kinmulian, sino ba ang bibili ng kopya? Isang peke. Sino naman ang bibili? Oo nga. Tama. Bakit naman kopya lang to? Jeffrey, kasi... Ang maswerteng gintong dragon ay tinatayang nagkakahalaga ng 240 milyong piso. Jeffrey, Pununggo, ito ang bibilhin natin. Peke lang to. Walang halaga yan. Pakinggan mo na lang ako. Pag nalugi, ako ang sasagot.
Isa ka lang mabahong bodyguard. May dala ka bang 23,000 piso? Tama. Mingyuan, huwag kang magpapaloko sa kanya. Sa buhay, walang libreng biyaya na hulog lang mula sa langit. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Itong babaeng to, mukhang ni minsan di pa nakapasok sa isang auction. Mingyuan, pagsisisihan mo pag di ka tumaya. 4 na milyong piso. Uy, talagang may lakas ng loob kang tumaya. Hindi ba tanga yan? May totoong tangangang tumaya. Magtiwala ka sa akin. Ayos lang. Gusto ko lang silang inisin. Simpleng ganyan. 4 na milyong piso, unang tawag. 4 na milyong piso, pangalawang tawag. 4 na milyong piso, ikatlong tawag. Binabati ko kayo. Nabili ni Ginoong Ku ang putol-buntot na gintong dragon. Oh, isang malas, isang gastador. Sakto, para talaga kayong ipinanganak para sa isa't isa. Hahaha. Isang peke lang yan. Kahit mabuking, walang halaga pa rin. Tunay ang antigong ito. Sigurado ako, isang pambihirang pirasong pangpalasyo ito. Ano? Kumpirmadong tunay ang putol-buntot na gintong dragon. Bagsak presyo 4 na milyong piso, pero sa merkado aabot sa mahigit 230 milyong piso. Binabati ko si Ginoong Ku. O, kumusta, Pununggu? Sabi ko sa'yo, tama ang tiwala mo sa akin, di ba? Paano nangyari yon? 230 milyong piso ko. Asawa ko. Kung alam lang namin, sumabay na sana kami. Ang babaeng ito, talagang nakakatindig balahibo. Matalas talaga ang mata niya. Mamaya susundan natin ang mga bit niya. Ang ikalawang piraso ng koleksyon. Ang panimulang presyo ng Berdeng Jade na diskong may ukit na dragon ay 24 na milyong piso. 28 milyong piso. Honey, gusto ko to. Huwag ka munang magmadali. Ang halaga ng Berdeng Jade na diskong may ukit na dragon ay 48 milyong piso. Pununggu, pwede tayong sumabay dito. 32 milyong piso. 40 milyong piso. 44 na milyong piso. 64 na milyong piso. Oh, kumusta ngayon? Pununggu, hindi ka na makakabili. Ano? Mukhang itong lalaking to ay sinasadya tayong agawan. Mukhang itong lalaking to, sinadya niyang agawan tayo. Sige, tasagarin kita ni ate. Itumput, 8 milyong piso. 78 milyong piso, unang tawag. Ang lupit. Mukhang malaki to. Honey, bilisan mo at sumunod ka. 117 milyong piso. Diyos ko, 117 milyong piso. Ang taas naman. 117 milyong piso, unang tawag. Honey, sobra namang mahal. Baka dapat wag na tayong sumabay. 156 na milyong piso. 234 na milyong piso. Nabaliw na talaga ang taong to. 234 na milyong piso, unang tawag. Guming Yuan, ano? Ubos na ba pera mo? 234 na milyong piso, pangalawang tawag. 234 na milyong piso, pangatlong tawag. Bakit hindi na siya tumataas ng bid? Ay nako. Bakit hindi na siya tumataas pa ng bid? Anong ibig sabihin yan? Niloloko ba nila ako? Sold na. Binabati po natin ang Ginoong ito. Nakuha niya ang Berdeng Jade na diskong may ukit na dragon. Nasiraan ka na ba ng ulo? 30 milyon para lang sa sirang antigong yan? Pakiusap natin sa maestro na suriin. Maraming pinsala itong piraso. Ang halaga nito sa koleksyon ay hindi mataas. Ha? Ayon sa pagsusuri sa lugar, tunay ito. Kasalukuyang presyo ng martilyo ay 30 milyon. Binabati po si Ginoong Ku. Bakit hindi siya nagsasalita?
Magkano ba ang presyo sa merkado? Gumastos ka ng 5 beses na presyo. Talagang malaking tanga ka. 5 beses. Ibig bang sabihin na ang presyo sa merkado ay 6 na milyon lang? Guming Yuan, niloloko ninyo ako. Kudaki lang binata. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Sa palengke ng subasta, hindi mo na mababawi ang desisyon mo. Sarili mong desisyon iyan. Isipin mo na lang na bumili ka ng leksiyon, umuwi na tayo. Ikaw? Mga kaibigang kolektor, pakitingnan ang ikatlong piraso. Babaeng walang hiya. Hindi kita palalampasin. Ang panimulang presyo ng Yongle Jade Buddha ay 2 milyon. Ang Yongle Jade Buddha ay nagkakahalaga ng 60 milyon. Punonggo, maghanda ka ng magbid. Yongle Jade Buddha, panimulang presyo, 2 milyon. Ang Yongle Jade Buddha ay nagkakahalaga ng 60 milyon. Punonggo, ihanda mo na ang bid. 3 milyon. 4 na milyon. Hon, susunod ba tayo sa bid? Wala ka bang utak? Gusto mo na namang malinlang nila tayo? 5 milyon. 5.5 milyon. 8 milyon. 8 milyon sa unang beses. 8 milyon sa ikalawang beses. 8 milyon sa ikatlong beses. Sold. Binabati po namin ang ginoong ito sa pagkakakuha ng antigong ito. Tingnan mo na lang. Siguradong magtatapon lang siya ng pera. Sa tingin ko hindi naman. Pahiram muna. Sa tingin ko hindi naman. Pahiram muna. Ang tunay na eksperto, hindi nagmamalaki. Mura na nga yan dati pa. Pagkatapos pa niyang kalikutin iyan, diretsyong naging basurang lumang bagay. Ha ha ha. Anong nangyayari? Bakit naging ganito, ha? Paano nila nagawa yon? Nakita mo ba? Mga kasama, ito ang totoong Yongle Jade Buddha. Ay, ang estatuang ito, napakaganda ng kondisyon. Masasabi talagang obra maestra. Hindi tama to. Itong jade na Buddha. Ba't parang mas mahal pa yata? Ang kasalukuyang hammer price para sa Yongle Jade Buddha ay 64 na milyong piso. Tansang halaga ng merkado ay konserbatibong mahigit 480 milyong piso. 480 milyon? Ang kasalukuyang bagsak presyo ng Yongle Jade Buddha ay 64 na milyong piso. Tantiya sa merkado. Sa konserbatibong pagtataya, higit ito sa 480 milyong piso. 480 milyon? Ha? 480 milyon. Ang mahal naman, 480 milyon. Nako, Hindi ba ako mali ng dinig? ang galing talaga ng swerte ni Guming Yuan. Ay, ang tapang ng amoy ng inggit mo. Naamoy na namin mula sa malayo. Ska, Binabati si Ginoong Ku sa matagumpay na pagkuhang pambihirang Yongle Jade Buddha. Binabati ka, Pununggu. Gefei, salamat sa'yo. mas masakit pa sa akin kaysa mamatay ang makita si Guming Yuan kumita ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakapagyabang ng matagal. Tara. Alis muna tayo. Tabid yan. Gefei, malaki na naman ang naitulong mo. Walang anuman. Pero paano mo nalaman na may sikreto sa loob ng Jade Buddha? Hindi ko naman pwedeng sabihin na may x-ray vision ako dahil baka malaman niya na nakikita ko na rin ang abs niya mula rito. Karanasan lang. Karanasan? Tama. Dati akong alalay sa industriya, kaya may napulot akong kaunting kaalaman.
Bakit mo ako tinititigan? Gusto ko talagang malaman kung ano ang laman ng utak niya. Kumusta ang dating ng auction kanina? Hindi pa ako nakaranas nito dati. Masaya pala. Hindi ka pa nakaranas nito? Hindi mo ba sinabi noon na dati kang tagaayos lang sa auction? Ang ibig kong sabihin, hindi pa ako lumahok bilang kolektor. Ganun pala. Oo. Halos napaamin na ako. Bagong misyon inilunsad. Pakilagay sa mas mataas na antas ang relasyon mo kay Guming Yuan. Kapag natapos, tataas ng 10% ang progress ng strategy. Level up? Ano bang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ng sistema ay sinasabi na dapat na akong magtapat? Ay, hindi pwede. Siguradong tatanggihan niya ako. Bakit puro titig ka sa akin? Wawala naman. Ay, mag-ingat. Guming Yuan, buhay ka pa ba? Ayos lang ako. Hindi ito aksidente. May nagbabalak na naman bang dukutin si Pununggu? Hindi papatay ang babaeng to. Putya, ang tindi ng buhay niya. Mag-ingat yan sa babaeng yan. Sabi nila, hindi basta-basta ang galawan niya. Mag-ingat ka sa babaeng yon. Sabi nila malupit ang galawan niya. Sino ba ang mga to? Pununggu, parang may mali sa sitwasyon. Kailangan kong tapusin sila agad. Dapat mag-ingat talaga kayo sa babaeng yon. Mas gusto ko yung palaban. Yung mahinhin, hindi ko pinapansin. Lumayas ka. Yung lalaki buhayin, yung babae patahimikin. Sugod. Ingat. Ikaw na. Ako, papatayin kita. Sandali, iba ang amoy na to. Pulbos ng nakakabaliw na simoy ng tagsibol. Kasamang gamot ng angkan, murong pinagmanahan lang ng iisang salin. Sino mang tamaan nito, nawawalan ng katinoan. Tanging pakikipagtalik lang ang lunas. Kung walang paglalabas kasamang kasalungat na kasarian sa loob ng kalahating oras, sasabog ang katawan at mamamatay. Ano? Hahaha, kailangan mo ngayon ng lalaki. Hayaan mo akong alisin ang lason mo. Hahaha. Hahaha. Hahaha, kailangan mo talaga ng lalaki ngayon. Hayaan mo akong tanggalin ang lason sa'yo. Hahaha. Hahaha. Aalagaan kita ng husto. Kung hindi ka takot mamatay, lumapit ka. Mga walang silbi kayo. Gefei, ayos ka ba? Pununggu, natapos na ang mga salbahe. Gefei. Gising ka na. Huwag kang matakot. Parating na agad ang mga tao ko. Bakit ang init mo? Tulungan mo ako. Tinamaan ako ng pampaloko ng pamilyang Murong. Kung hindi agad matanggal ang lason, mamamatay ako. Pamilyang Murong na naman sila. Kung may mangyaring masama kay Gefei, pagbabayarin ko sila. Guming Yuan, iligtas mo ako. Huwag kang gagalaw. Dadalhin kita agad sa ospital. Huli na. Walang silbi ang ospital.
Ikaw lang ang gamot ko. Ikaw lang. Ang tanging lunas ko. Magising ka. Alam mo ba kung sino ako? Guming Yuan. Hindi ko na kaya. Huwag kang magsisi. Nasaan ako? Patay na ba ako? Ang sakit ng ulo ko. Kanina nalanghap ko ang usok na pampalito. May tumulong ba para alisin ang lason? Kanina, nalanghap ko ang pampahilo. May tumulong ba para maalis ang lason? Guming Yuan. Gising ka na. Ako, ikaw. Ano bang sinasabi mo? Sabi ng doktor, ayos naman ang katawan mo. Pinabati ka namin, host. Natapos mo na ang misyon. Ang ugnayan mo kay Guming Yuan ay umangat. Umabot na sa 70% ang progreso ng pagkumbinsi. Na-activate ang bagong pagkakakilanlan na Succubus. Ang sinasabi mong pag-level up ng relasyon ay nangangahulugan bang makipagtalik ako sa kanya? Oo, host. Nakipagtali ka na sa kanya. Buisit na sistema. Baka may problema sa utak niya? Hindi ko inakala. Ang unang lalaki ko pala ay siya. Pero pagdating sa bagay na yon, talagang walang kapantay. Gefei? Ayos ka lang ba? Sige, ituloy mo lang. Punonggo, sigurado akong ang aksidente sa sasakyan na ito ay inutos ng kuya mo. Alam ko. Alam mo na? Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya patatawarin ng basta-basta. Kahit na kuya ko siya, kailangan pa rin niyang magbayad. Gefei, paninindigan kita. Paano mo ako pananagutan? Linawin mo nga. Ang kagalang-galang na presidente ng Gu Group pala ay sobrang inosente. Pinabati ang host na si Guming Yuan. Umabot na sa 80% ang iyong antas ng pagkagusto at progreso sa panliligaw. Cough, cough, cough. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Wala namang nakikipag-agawan sa'yo. Baka in love na siya sa akin? Yung bagong identity na inactivate ko noong huli. Di ko pa rin alam kung para saan iyon. Fei, halika na. Kumain ka na. Magandang umaga, Lolo. Lolo? May dumikit ba sa mukha ko? Ang weird naman. Fei, ilang araw na kitang hindi nakikita. Ba't lalo kang gumanda? Ang tamis ng bibig mo ngayon, Lolo. Pagdating ng panahon, ang magiging apo sa tuhod ko ay magiging kasing gwapo din at kasing halaga sa lahat. Magandang umaga, Lolo. Bakit ang ganda niya ngayon? Ming Yuan, napansin mo rin ano? Lalong gumaganda si Fei. Karaniwan lang naman.
Wala ka talagang taste. Narinig ko, nasa kasiyahan ngayon, magkakatipon ang mga kabataang magagaling mula sa iba't ibang larangan. Mingyuan, isama mo si Feifei. Sige na. Feifei, bantayan mo ng maigi si Mingyuan para sa akin. Opo. Jeffrey, bakit ang tagal mong magpalit ng damit? Wow. Ang ganda nito. Sobra. Ang ganda. Sino ba ang babaeng ito? Baka na nakuha ko ang kapangyarihan ng isang succubus para akitin sila nang hindi na sila makawala. Ang ganda. Pununggu, ang kamay ninyo. Ang ganda niya. Anak kaya siya ng aling mayamang pamilya? Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Uy, ganda. May nahulog ka. Anong ibig mong sabihin? Nahulog mo ako. Bigyan mo naman ako ng contact details mo. Oo, makipagkaibigan ka naman. Ayoko. Bruha, huwag kang magpakabanal dito. Oo, huwag kang hindi marunong makisama. Wala akong interes sa inyo. Aray, binibigyan na kita ng respeto ah. Ngipin ko. Ang lakas ng loob mo. Huminto ka, nangahas kang, saktan ako. Pagsisisihan mo to. Kanina masyado pa akong mahina tumama. Huwag kang lumapit. Sinasabihan pa ulit kita, wala akong interes sa'yo. Oo. Tandaan mo sa susunod, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Sige. Grabe. Paano niya nagawa yun? Ang nabanggapan niya ay ang panganay ng pamilyang Lee. Malaking gulo to. Anong tinitingnan nyo? Lumayas kayong lahat? Li Xiao, grabe sobrang walang takot ang babaeng yan. Yung babaeng yun binugbog ako ng ganito. Tiyak nayari siya. Sa mga babaeng katulad niya na sumusuko lang sa dahas, turuan mo lang ng leksiyon at matututo rin. Nakontak ko na ang abogado. Nanakit siya sa harap ng maraming tao. Kitang-kita sa CCTV. Adyang pananakit. Sapat na yan para mapahamak siya ng husto. Talagang mahusay ka, Li Xiao. Bago pa dumating ang pulis, payong ko sa'yo, mag-isip ka ng mabuti at bumaba ka ngayon para humingi ng tawad. O gusto mong masapol ka mamaya at posasan? Pucha, paano siya naglakas loob? Hello, Abogadong Chen, may gulo rito, padalhan mo agad ako ng tao. Si Chen Liu ang kilalang kamatayan sa legal na mundo, hindi pa yan natatalo. Tapos na siya. Tingnan ko lang kung may maglalakas loob na galawin siya. Pununggu. Pakatao siya ni Guming Yuan. Dumating ka na. Bakit ka natagalan ng ganito? Nag-aalala ako sa'yo. Pununggu, ako to. Ako ang mangmang na nakabastos sa tao ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, kakasimula pa lang ng kooperasyon ng dalawang kumpanya natin. Pununggu, biro lang talaga yon kanina. Huwag niyo pong masamain. Biro? Pero sinasabi ko sa'yo, hindi na kailangang ituloy ang kooperasyon. Pununggu, huwag kayong ganyan magbiro, Pununggu. Pununggu. Ano bang ginawa mo sa labas? Itinigil na ng Gu Group ang lahat ng kooperasyon. Diyos ko, ang gwapo ni Pununggu.
Fei-Fei, Punonggo. Mukha kang nag-enjoy ah. Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang komportable. bakit ako na naginip ng ganito? Yung pinapagtanong ko sa'yo, kumusta na ang progreso? Punonggo, sabi ni Binibiningge, gusto niya ang mga lalaking guwapo at maganda ang pangangatawan. Ganun lang kasimple? Eh, anong klaseng lalaki ba ang itinuturing niyang mahusay? Dapat meron kang dibdib na matipuno, abs at biceps. Parang basic requirements na yan. Meron naman ako ng lahat ng yan. Ibig sabihin ba, ako ang ideal type niya? Oh, Punonggo, baka naman kayo talaga ang gusto ni Binibiningge? Sa tingin mo rin ba ganon? Oo nga. Si Binibiningge ay malamig sa iba pero palaging inaalagaan lang kayo. Aba, napansin mo rin pala? Alam ko na yan. Hindi ito tsamba. Bodyguard siya. Ang pagprotekta sa inyo ay trabaho lang niya. Mukhang kailangan ko pang mag-workout ng mas madalas. Punonggo, nagsisimula na kayo ng sariling plano ng panliligaw? Punonggo. Pasok. Busog na naman ang mata ko. Punonggo, ayos ang pag-ehersisyo nyo ah. Dahil gustong-gusto niya, mag-ehersisyo pa ako ng mas madalas. May meeting tayo mamaya? Hindi ka na kailangang sumama. Si Assistant Lee ang sasama sa akin. Punonggo, tatanggalin nyo ba ako sa trabaho? Tatanggalin ba ako ni Punonggo? Sa mga nakaraang araw, habang pinoprotektahan mo ako, masyado kang napagod. Makinig ka. Umuwi ka at magpahinga. Biglang nagpakabait. Binigyan ako ng bakasyon. Ano ba talaga ang trip niya? Bahala na siya. Libreng bakasyon. Tanging tanga lang ang tatanggi. Si Ming Yuan nagsimula ng umaksyon para manligaw. Haha, ang galing. Uy, Lee Tezo, i-monitor mo pa rin para sa akin. Kapag nagkatuluyan sila, bibigyan kita ng bonus. Ay nako. Fei-Fei, kailan ka pa nakatayo rito? Ang apo niyo ang nagpauwi sa akin para makapagpahinga. Ayos, umuwi ka. Sige, magpahinga ka na. Si Ming Yuan, ang dami ring tigas ulo. Sa wakas nag-isip din. Ang sarap ngang makauwi. Sige, magpahinga ka na. Si Ming Yuan, na puro kahoy ang utak, sa wakas na tauhan din. Bakit ang lolo at apo na yan parehong parang kakaiba? Tunay ngang pinakamainam pa rin ang kama ko. Sino yan? Si Guming Yuan ay nasa kamay ko. Kung gusto mo siyang iligtas, binibigyan kita ng kalahating oras. Pumunta ka mag-isa sa pabrika ng Jade sa Nangjiao. Halika, magbitiw ka na ng huling. Habilin sa girlfriend mo. Kudashan, papatayin kita. Ming Yuan. Dito na to. Tumingin ka rito. Talagang dumating ka nga. Ha. Ming Yuan. Inutil pala ang bodyguard mo. Hindi ba't dapat niyang bantayan palagi si Punonggo? Haha, hindi ko akalaing nabigyan mo ako ng pagkakataong samantalahin. Ha. Nababaliw ka ba? Bitawan mo siya. Kapatid mo siya.
Pinsan lang naman siya. Hindi siya kawalan. Mingyuan, magpaalam ka na sa munting nobya mo. Gefei, umalis ka na. Marami silang inihandang tao para sa'yo. Tumahimik ka. Sino ang nagpasabi sa'yo na magsalita? Sugod. Ming Yuan, hindi kita hahayaang mapahamak. Yeah. Lahat. Sumugod kayo. Ha ha ha. Siguradong magiging ayos ka. Fei. Lahat kayo. Sumugod kayong lahat. Ha ha ha. Walang mangyayari sa'yo. Fei. Ha ha ha. Hindi mo siya maililigtas. Tinipon ko ang 10 pinakamahusay na mamamatay para sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinaghirapan namin? 10 lang naman iyan. Hindi mo talaga alam ang peligro. Kayong 10, sabay-sabay. Kayong lumusob. Patayin! Isang pambihirang mandirigma. Kamaunang Buddha. Anong ginagawa niya? Bakit nagliliwanag ang buong katawan niya? Wasak! Kayong dalawa, handa na ba kayong magbayad ng kapalit? Siya? Anong klaseng halimaw? Ba siya? Hay, hindi ba ako namamalik mata? Honey, paanong posible para sa tao? Ha? Paulit-ulit ninyong sinaktan si Ming Yuan at muntik siyang mamatay. Dahil kinuha niya ang lahat ng dapat ay para sa akin. Ikaw ang walang kakayahan tapos siya pa ang sinisi mo? Kapag patay na siya, wala nang mangangahas na agawin pa ako. Sige. Ngayon, kayo naman ang tatanggap. Ang magiging resulta ng paggalit mo sa mga pamilya Gu at Chin, hindi mo kakayanin. Wawag kang lalapit. Kung lumapit ka pa ng isang hakbang pa, ako ay itutulak ko siya. Papunta sa apoy. Bitawan mo siya. Gefei, umalis ka na. Ikaw, ang nagtulak sa akin ito. Ag. Gefei, salamat sa pagligtas sa akin. Mahal kita. Arg. Nabaliw ka na. Ikaw ang baliw. Honey, umalis na tayo dali. Hayaan mo na ang 2 baliw na yan. Arg. Ming Yuan. Gising! Ming Yuan, siguradong magigising ka. Sa mundong ito, wala pang taong hindi ko kayang iligtas. Lalo na, ikaw ang taong iyon. Ming Yuan, gising ka na.
May masakit ba sa'yo? Meron ba? Gefei. Salamat sa'yo. Dahil sinagip mo na naman ako. Eh, ako naman ang bodyguard mo. Halika, kainin mo muna ito. Pag kinain mo yan, giginhawa ka. Dito ka lang. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kang umalis. Manatili ka rito. Ako ang bahala sa kanila. Huwag kang umalis. Paulit-ulit ka. Inilang sinasaktan. Ang susunod na mangyayari. Ako na ang aayos. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sa wakas, buhay na ulit ako. Mahal, Ah, pakiramdam ko medyo nakakatakot ang lugar na ito. Umalis na tayo agad dito. tara. Kayo, na ba ang naghahanap sa akin? Ang kayo? Hinahanap niyo ba ako? Ay, ikaw? Tao ka ba o multo? Yung dagat ng apoy, tumalon siya roon. Siya, hindi man lang siya nasaktan. Kayo, hindi na kayo makakatakas. Mahal ko, Ah, anong gagawin natin ngayon? ako. Ay naku. Gefei. Hindi. Dakilang mandirigmang Gefei. Patawarin mo na kami. Oo. Patawarin mo kami. Tumahimik kayong lahat. Sige, magsalita ka. Paano niyo gustong mamatay? Ay naku. Dakilang mandirigmang Gefei. Wala akong kinalaman diyan. Tsa, lahat ng ito'y ideya ng babaeng malupit na ito. Tigilan mo ang pagbibintang. Kung hindi mo ako paulit-ulit na kinutya, magagawa ko bang saktan ang sarili kong pamilya, ha? Siya mismo. Siya lang. Sige, ang galing mo, Kudashan. Ang ganda ng palabas na parang aso laban sa aso. Pero, panahon nang tapusin ito. Tapos na. Kung hindi pa tayo tatakbo, mamamatay na tayo. Siya, isa siyang halimaw. Hoy, Gu! Ikaw, gago ka. Saan ka pupunta at iniiwan mo ako? Nahuli na kita. Saan ka pupunta? Iniiwan mo ako. Nahuli kita. Pakawalan mo ako. Ano ba ang gusto mo? Ibibigay ko lahat sa'yo. Pwede ba? Pakawalan ka? Noon pa man ang dami ng pagkakataon. Pinakawalan niyo ba si Guming Yuan? Ikaw, ganyan mo ako tratuhin? Hindi ka ba natatakot magalit? Ang buong pamilyang Chin? Pamilyang Kim? Sino ba kayo? Magbabayad ka sa kamangmangan mo. Ang papa ko siya. Inalis na ng pamilyang Gu lahat ng resources at koneksyon nila sa pamilyang Chin. Akala mo, kapag wala na ang suporta ng pamilyang Gu, ang pamilyang Qin ninyo, karapat dapat pa bang tumayo sa sirkulo sa Beijing? Guming Yuan? Ikaw, hindi ka ba? Mukhang gusto mo talagang mawala ako. Hindi. Ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sa ngayon, ang tatay mo,
Hindi. Imposible. Winawasak na tayo ng pamilyang Gu nang walang awang natitira. Ano bang ginawa mo sa labas? Papa? Alam ko ang pagkakamali ko. Suwail na anak, ang daang taong pundasyon ng pamilyang Kin ay sinira mo. Wala akong anak na gaya mo. Papa? Papa? Ako. Alam ko ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ka ba nasaktan? Nagluto si Lolo ng paborito mong sweet and sour na spare ribs. Umuwi tayo at kumain na. Alam na ni Lolo ang tungkol dito. Nagluto si Lolo ng paborito mong sweet and sour na tadyang ng baboy. Sabay tayong umuwi para kumain. Alam na ba ni Lolo ang tungkol dito? Hindi pa niya alam. Sa makalawa, ika-70 kaarawan ni Lolo. Ayokong mag-alala siya dahil sa bagay na ito. Bakit hindi niya man lang pinaalam sa akin ang pagdiriwang niya? Tara, umalis na tayo. Huwag mo akong iwan. Ako? Hindi naman ako mamamatay dito, di ba? Lolo, maligayang kaarawan. Sana lagi kang malusog, mahaba ang buhay, at habang buhay na 18. Ha ha ha. Ikaw talagang batang to. Tigulang na itong mga buto ko. 18 pa rin daw. Talagang pinagtitripan mo lang ang matanda. Ha ha ha. Ikaw talagang bata ka. Matanda na ako, pero palagi mo pa rin pinaglalaruan itong matandang ito para magpatawa. Hindi ako nagbibiro. Kapag ininom ninyo itong espesyal na pampabata, tiyak na lalo pa kayong babata habang nabubuhay. Sige. Ang iyong kabutihan, tatanggapin ni Lolo. Matandang pinuno ng pamilyang Gu, naway kasing lawak ng dagat ang swerte ninyo at kastaas ng bundok ang inyong buhay. Naway maging malusog kayo sa isip at katawan at pagpalain ng kasaganaan at mahabang buhay. Ayos. Ayos. Mga ginoo at ginang, hayaan ninyo akong ipakilala. Ang pinakamamahal na apong manugang ng pamilyang Gu, si Feifei. Mukhang naghahanda na si Lolo na magkaapo sa apo. Apong-apo. Aba, hinihintay ko na lang yan. Hahaha. Lolo? Binabati ko po kayo sa inyong ika-70 kaarawan. Anong ginagawa mo rito? Pagbati sa iyong ika-70 kaarawan. Anong ginagawa mo rito? Siyempre narito ako para batiin ka. Sa iyong kaarawan. Umalis ka na. Wala akong apo na. Baluktot ang isip na katulad mo. Lolo, ang paborito mo naman. Pareho naman kaming apo. Bakit? Dahil sa iyo na mula pa noong bata, ay hindi na namimili ng paraan para makamit ang gusto. Dahil sa iyo, na kayang lokohin maging ang sarili mong kapatid. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Ang taong talagang nagloloko sa iyo ay siya. Ang pinakagusto mong apo sa pamamagitan ng kasal ay isang huwad. Siya ay isa lamang walang kwentang bodyguard sa tabi ni Gu Mingyuan. Totoo ba yan? Para lang lokohin kayo. Talagang kahit anong palabas gagawin nila. Lolo, pasensya na. Totoo pong bodyguard ako ni Punong Gu. Gefei, kung bodyguard ka lang, ano yung nangyari noong araw na yon? Ikaw lang. Ang lunas ko. So ako lang bang nagpalagay na espesyal tayo?
Wala ka talaga kahit anong nararamdaman para sa akin. Noon, kakagaling mo pa lang sa matinding sakit, hindi ka pa kayang ma-stress. Kaya naman kami, nagpatuloy na lang sa pagkakamali. Nagpatuloy sa mali, ha? Ha 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 ha. Lolo, ngayon malinaw na ba sa inyo? Kung sino talaga ang taos puso sa inyo at kung sino lang ang naglalaro sa inyo na parang ulyanin? Lolo, akin ang buong pagkakamali. Ako ang pumilit kay Gefei. Bagong misyon. Makipag-ugnayan kay Guming Yuan upang makumpleto ang layunin. Sistema, wala ka. Abang pakiramdam? Ganito ba ang tamang oras para maglabas ng misyon? Lolo ko, hindi kasalanan ni Ming Yuan ito. Ayos kayo, ha? Hindi kasalanan ni Ming Yuan to. Ayos kayo. Tapos na ba kayong magsalita? Lolo, sila. Ano ngayon kung isa lang siyang bodyguard? Kung hindi dahil kay Feifei, matagal na sana akong patay. Feifei, bumangon ka agad. Mas marami na akong karanasan kaysa sa lahat ng pinagdaanan nyo. Ganyang mumurahing palabas. Akala nyong maililito nyo ako, ha? Lolo. Kahit ano pa ang nangyari dati, ang nakikita ko lang ang pinaniniwalaan ko. Mga Ginoo at Ginang, matagal ko nang itinuring si Feifei bilang manugang ng pamilyang Gu sa puso ko. Ayos. Napakaganda. Alam ko namang gusto talaga ako ni Gefei. Ay, bakit ka pa nakatayo diyan? Ganito kagandang pagkakataon, halikan mo siya. Bilisan mo, isang halik na. Lolo? Hi. Lolo? Si Gefei pa, tali ng pangunahing bayani ng kumpanya natin. Sa taong ito, 80% ng pangunahing kita ng grupo ay dahil kay Gefei. Paano posible yan? Isa lang naman siyang bodyguard. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mong pananakit kay Ming Yuan? Paano posibleng mangyari to? Isa lang naman siyang bodyguard. Sa puntong ito, hindi ka pa rin marunong magsisi. Akala mo ba talaga na hindi ko alam na sinaktan mo si Ming Yuan? Para lang sa kaunting kapangyarihan, itinakwil mo pati sariling dugo at pamilya. Pati paglalason ginawa mo pa. Dahil doon, 3 taon akong agaw buhay at walang malay. Paano nagkaanak ang pamilyang Gu ng ganitong halimaw? Hindi ganyan ang nangyari. Sakto ang dating mo ngayon. Ako si Gu Jianghe. Mula ngayon, putol na ang lahat ng ugnayan natin. Wala na. Tayong kinalaman sa isa't isa. Sigurado ka bang handa kang umabot hanggang ganito? Sige. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Gu Jianghe, gusto kong madamay kayong lahat. Magkasama tayong mamatay. Gu Jianghe, gusto kong magsama tayong mamatay. Ayaw niyo akong mabuhay. Kaya ngayon, lahat kayo ang isasama ko sa hukay. Kuya, kalma ka lang. Tumigil ka na sa pagkukunwari mong mabait. Dahil sa inyo, naging parang askal akong palaboy. Kung hindi dahil sa'yo, lahat ng sa pamilyang Gu ay dapat akin. Ako, pamilyang Gu. Paano nagkaroon ng salot na katulad mo? Puputok na. Takbo, bilis. Takbo na. Malapit ng sumabog, takbo. Feifei, ilayo mo si Lolo dito. Tabingan mo ako. Guluhin mo ang paningin niya. Ngayon na. Putragis, Gudashan, nakatawag na ako ng pulis. Mas mabuti pang manatili kang tahimik. akala mo, kapag nakuha mo ang detonator ay ayos na. Gago, hindi totoo yung bagay na yan, ha ha ha. Ngayon, kailangan mamatay kayong lahat. May natitirang 30 segundo pa. Kaya lahat kayo, hintayin nyo na lang ang kamatayan. Ha ha ha. 30, 29, 18,
28. Astig. Ming Yuan, bantayan mo muna ang oras para sa akin. Aayusin ko muna ito. Parating na agad ang mga pulis. Kung hindi, Wala nang oras. Ikaw ang mag-timing. Sistema, simulan ng pag-scan. Hilaw na kawad. Putulin. Nahanap ko na, pangunahing kontrol na sirkito. Asul at pula. may 10 segundo na lang. Sistema, ipagpatuloy ang pag-scan. 8. 7. Ming Yuan, Fei Fei, kaya ba talaga natin to? Naniniwala ako sa kanya. Ang sistema. Isang beses lang ang pagkakataon. Sigurado ka ba talaga? Pula. Huling 5 segundo. 5. 4. 3. 2. 1. Nailigtas na tayo. Lolo, nailigtas na tayo. Fei Fei, ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilyang Gu. Sino ang tumawag para mag-report? Kami ang bomb disposal team ng City Bureau. Ano na ang sitwasyon ngayon? Nasaan ang kinalalagyan ng pampasabog? Ako ang tumawag. Nandoon ang suspect. Pansamantala kong pinutol ang pangunahing linya ng pagsabog. Sa ngayon, matatag ang kalagayan. Ayos ang pagkakahandle mo, Iha. Sa susunod, hintayin mo ang bomb squad sa ganitong sitwasyon. Naiintindihan ko. May talento ka talaga. Interesado ka bang sumali sa amin? Pasensya na. Nakuha ko na siya bilang empleyado ko. Talaga? Ayos. Itong si Ming Yuan, na paboreal na to, sa wakas nagpakitang gilas. Hahaha. Pasensya na. Kinuha ko na siya bilang empleyado. Talaga ba? Ayos. Si Ming Yuan, na parang paboreal, sa wakas ibinuka ang buntot. Hahaha. Buhay pa ako. Ku Dashan. Pinaghihinalaan kang iligal na nagtataglay at nagbabalak na pasabugin ang pampasabog. Kaya habang buhay nakakaitin sa iyo ang mga karapatang pampolitika. Hindi. Kuming Yuan, ako? Anong nangyari? Wala naman. May bagong misyon mula sa sistema na makipagrelasyon kay Guming Yuan. Bagong misyon inilunsad. Makipagrelasyon kay Guming Yuan. Paano ko ba sasabihin to? Kung sasabihin ko ngayon, malamang tatanggihan niya ako. Hi. Gefei, Mm, gusto kita. anong sabi mo? Gefei, Mm, mahal kita. ano ang sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. Siya? Nagpapahayag ba siya ng damdamin? Dito mismo? Ito ang lugar kung saan tayo unang nag-date. Nang gabing iyon, sobrang saya ko. Gusto mo? Bang maging tayo? Ang lolo mo ba ang nagturo sa'yo nito? Bakit parang walang sinseridad? Tingnan mo ang mesa. Kailan mo ito inihanda? Oo na. Please? Oo sa'yo. Talaga? Sinabi mong oo sa akin. Mm.
sa pagkumpleto ng misyon at pagtatapat kay Guming Yuan. Naabot na ang 99% ng progreso ng estratiya na activate ang bagong pagkakakilanlan Fortune Cat. Iyon ba ay maituturing na tagumpay? Parang nagdala ng una ng kailangan matulog. Ngunit, bakit naipit sa 99% ang progreso ng estratehiya? Bagong misyon inilabas. Lumikha ng bagong buhay kasama si Guming Yuan. Pag nakumpleto ang misyon, may gantimpala kang Ultimate Gun Gift Package. Ano, magkaanak? Gusto mo nang magkaanak? Hindi. Maaga pa para doon. Siguro hindi pa sarado ang registry office. Jeffrey, magpakasal na tayo. Ha? Bilisan na natin. Baka sarado na talaga kapag naipagpabukas pa. Oo. Fei, mamahalin kita habang buhay. Ang bilis ng galaw. Kung mas magsisikap pa ba ako, matatapos na ang misyon? Minyoan, mahal kita. Mahal din kita.